February 4th, 2019, bisperas ng Chinese New Year, habang ang mga pamilya sa iba't ibang panig ng mundo ay naghahanda para sa mga salo-salo ng muling pagsasama, isang 65-year-old na Chinese-American na babae na mag-isang naninirahan sa Manhattan, New York City, ang biglaang nawala kasama ang kanyang sasakyan. Wala siyang iniwang anumang mensahe o paliwanag para sa kanyang pamilya. Ilang araw siyang hinanap ng kanyang anak, ngunit walang naging resulta. Nang maubos na ang lahat ng posibleng paraan, nagtungo ang kanyang anak sa pulisya upang maghain ng ulat ng nawawalang tao. Isang araw matapos maisumite ang ulat, nakagawa ng isang madilim na pagtuklas ang mga pulis. Natagpuan ang nabubulok na katawan ng babae sa loob ng isang basurahan sa labas ng isang marangyang bahay sa New Jersey, malayo sa kanyang apartment sa Manhattan. Ang biktima ay si Paula, 65-year-old at matagal ng residente ng New York City. Ipinanganak siya noong year 1954 at isang Chinese-American na isinilang at lumaki sa Estados Unidos. Noong 1980, sa edad na 26, pinakasalan ni Paula si Philip, isang lalaking may dugong Chino. Year 1987, matapos ang maraming taong pag-iipon, ginamit ng mag-asawa ang lahat ng kanilang naipon upang bumili ng isang 2 palapag na gusali na may 3 magkakahiwalay na unit sa Tribeca, Manhattan. Sa parehong taon, nagtatag sila ng isang kumpanya na nag-specialize sa mga gamit pang eskwela. Ginamit ang isa sa mga unit ng gusali bilang opisina ng kumpanya. Unti-unting lumago ang negosyo at kalaunan ay namuhunan pa ang mag-asawa sa iba pang mga paupahang ari-arian. Sa paglipas ng panahon, nakaipon sila ng malaking yaman at nakamit ang matatag na kalagayang pinansyal. Noong year 1993, isinilang ni Paula ang kanilang panganay na anak na si Brandon. Year 1997, isinilang ang kanilang pangalawang anak na si Jared. Year 2008, pumanaw si Philip dahil sa kanser sa baga. Matapos ang kanyang pagkamatay, si Paula ang tuluyang namahala sa kumpanya ng mag-isa. Mag-isa rin niyang pinalaki ang kanyang 2 anak. Parehong mahusay sa pag-aaral, sina Brandon at Jared, at natanggap sa mga kilalang unibersidad. Nang maging ganap na adulto ang kanyang mga anak, nagsimulang magplano si Paula para sa kanyang pagre-retiro at unti-unting ipasa sa kanila ang pamamahala ng kumpanya. Monday, February 4th, 2019, nagtungo si Brandon sa First Precinct ng NYPD upang iulat na nawawala ang kanyang ina. Ayon sa kanya, ilang araw nang nawawala si Paula, pati ang sasakyan nito. Ang huling pagkakataon na nakita niya ang kanyang ina ay noong nakaraang Thursday, halos 1 linggo na ang nakalipas. Sinabi ni Brandon na ilang beses niyang tinawagan ang kanyang ina, ngunit lahat ng tawag ay diretso lamang sa voicemail. Pinuntahan niya ang apartment ni Paula, ngunit walang tao roon. Tinanong din niya ang kanyang kapatid na si Jared kung alam nito ang kinaroroonan ng kanilang ina, ngunit sinabi ni Jared na wala rin siyang alam. Ang mga empleyado ng kumpanya ay naka-leave dahil sa bakasyon ng Chinese New Year at walang naibigay na anumang impormasyon. Nang ihain ni Brandon ang ulat ng nawawalang tao, eksaktong 4 na araw nang nawawala si Paula. Ayon kay Brandon, hindi normal ang pagkawala ng kanyang ina. Sinabi niya na si Paula ay laging may maayos na plano at palaging ipinapaalam sa pamilya ang kanyang kinaroroonan, lalo na tuwing mahahalagang okasyon tulad ng Chinese New Year. Ang biglaang pagkawala ng lahat ng komunikasyon sa panahong iyon ay nagdulot ng matinding pag-aalala. Matapos matanggap ang ulat, sinimulan ng NYPD ang paunang investigasyon. Unang sinuri ng pulisya ang mga tala ng cellphone at mga transaksyon sa bangko ni Paula. Ipinakita ng datos na simula January 31st, ilang araw bago ang Chinese New Year, biglang tumigil ang lahat ng aktibidad. Walang mga tawag, text messages, pag-withdraw sa bangko o paggamit ng card.
Para sa isang taong namumuhay ng mag-isa at may regular na pang-araw-araw na gawain, itinuturing na lubhang kakaiba ang ganitong biglaang kawalan ng aktibidad. Pagkatapos nito, kinapanayam ng pulisya ang mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay at iba pang mga taong regular na nakakasalamuhan ni Paula. Walang sinuman ang nakakita sa kanya sa mga huling araw bago siya nawala at wala ring naiulat na anumang kakaibang kilos o pangyayari. Sumunod na nagtungo ang mga investigador sa apartment ni Paula sa Manhattan kasama ang kanyang 2 anak na sina Brandon at Jared. Maayos at walang kaguluhan ng apartment. Walang palatandaan ng puwersahang pagpasok, pakikipagbuno, dugo o anumang pinsala. Ipinahiwatig ng itsura ng lugar na tila kusang umalis si Paula at may balak pang bumalik. Sa gitna ng investigasyon, sinuri rin ng pulisya ang sasakyan ni Jared. Sa loob ng trunk natagpuan nila ang mga damit na kinilalang suot ni Paula bago ito nawala. Ang mga damit ay may maiitim na marka na kahawig ng tuyong dugo. Nang tanungin si Jared tungkol dito, hindi siya nakapagbigay ng malinaw na paliwanag at nagbigay lamang ng malabong mga sagot. Sa puntong iyon, napagpasyahan ng pulisya na hindi pa sapat ang ebidensya para magsagawa ng pag-aresto. Pinili nilang huwag munang kumprontahin si Jared at sa halip ay itinuring siya bilang person of interest. Sinimula ng mga investigador na subaybayan ang kanyang mga galaw habang patuloy na nangangalap ng ebidensya. Sinuri rin ng pulisya ang mga tala ng ari-ariang nakapangalan kay Paula. Bukod sa gusali sa Tribeca, Manhattan, natuklasan nilang may isa pa siyang bahay sa Morristown, New Jersey. Ang naturang ari-arian ay matatagpuan sa isang tahimik at liblib na lugar na napapalibutan ng kagubatan na may kakaunting karatig bahay. Ayon sa mga kamag-anak at mga tala ni Paula, ang bahay sa Morristown ay isang bahay bakasyonan. Paminsan-minsan lamang siyang namamalagi roon tuwing weekend o pista opisyal. Kadalasan walang nakatira sa bahay. Itinuring ng mga investigador na mahalaga ang lokasyong ito dahil ang mga liblib na lugar ay madalas gamitin upang itago ang mga ilegal na gawain o ebidensya. Batay sa pagtatayang ito, napagpasyahan ng pulisya na halughugin ang bahay sa Morristown. Noong February 5, 2019, matapos makakuha ng search warrant, dumating ang pulisya sa ari-arian sa Morristown. Walang tao sa paligid. Pagkababa pa lamang ng mga opisyal mula sa kanilang mga sasakyan, nakaramdam sila ng matinding amoy sa hangin. Sinundan nila ang pinagmumulan nito hanggang sa isang malaking basurahan sa labas ng bahay kung saan lalo pang tumindi ang amoy. Matapos ma-secured ang lugar, binuksan ng mga pulis ang basurahan. Sa loob nito, sa halip na karaniwang basura, may natagpuan silang isang malaking maleta na mahigpit na nakasiksik sa loob. Nang buksan ang maleta, tumambad sa kanila ang isang naaagnas na bangkay na binalot ng maraming patong ng itim na garbage bag na selyado ng tape. Mayroon ding isang pares ng rubber gloves na may mantsa ng dugo sa loob. Dahil sa matinding amoy, nagsuot ng protective mask ang mga opisyal. Ipinakita ng kondisyon ng bangkay na sinadyang itago ito at hindi bunga ng isang padalos-dalos na krimen. Dahil sa matinding pagkabulok, hindi na makilala ang mukha. Gayunpaman, batay sa laki ng katawan, tinatayang edad, at sa katotohanang ang lugar ay pag-aari ng nawawalang babae, matibay ang paniniwala ng pulisya na ang bangkay ay kay Paula. Matapos ang pagtuklas, hinalughog ng mga pulis ang bahay sa Morristown. Sa loob nakakita sila ng isang rolyo ng tape na tumutugma sa ginamit sa mga garbage bag na binalot sa bangkay. Sa garahe, may natagpuan ang mga investigador na bakas ng dugo sa sahig. Bagamat halos hindi na makita, ipinakita ng pagsusuri na ang lugar ay nilinis na. Batay sa kakaunting dugo at kawalan ng palatandaan ng pakikipagbuno na pagpasyahan ng mga detectives na ang bahay sa Morristown ay hindi ang pangunahing pinangyarihan ng krimen. Naniniwala silang ginamit lamang ito bilang pansamantalang taguan
o lugar ng pagtatapon ng bangkay matapos maganap ang pagpatay sa ibang lugar. Bumalik ang mga pulis sa apartment ni Paula sa Manhattan para sa ikalawa at mas masusing pagsisiyasat. Sa loob ng apartment nakakita sila ng mga rubber gloves at tape. Nakapareho ng mga natagpuan sa Morristown at hindi pangkaraniwang dami ng mga panlinis at disinfectant. Bagamat mukhang malinis ang apartment, nagsagawa ang mga investigador ng forensic testing gamit ang luminol. Nagpakita ng malakas na reaksyon ang sahig ng kusina na indikasyon na dati ay may malaking dami ng dugo roon. Kahit pa ito ay nilinis ng husto, ipinahiwatig ng pattern ng dugo na isang marahas na insidente ang naganap at hindi isang aksidente. Batay sa mga natuklasan, napag-alaman ng pulisya na si Paula ay pinatay sa kanyang apartment sa Manhattan. Matapos ang pagpatay, nilinis ang lugar at kalaunan ay inilipat ang kanyang bangkay sa bahay sa Morristown. Inilagay sa loob ng maleta at itinapon sa basurahan. Sa pinalawak na paghahalughog, natagpuan ng pulisya ang nawawalang 2004 Toyota Sienna ni Paula na nakaparada sa isang kalapit na kalye, hindi kalayuan sa kanyang apartment sa Manhattan. Sa loob ng sasakyan, nakakita ang mga opisyal ng mga damit, isang rolyo ng tape, at malaking dami ng dugo na sumipsip sa carpet ng trunk. Ipinahiwatig ng dami at lokasyon ng dugo na ginamit ang trunk sa pagdadala ng isang mabigat na bagay. Malamang ay isang bangkay. Ang mga sample ng dugo mula sa apartment sa Manhattan, bahay sa Morristown, at sasakyan ay ipinadala para sa forensic analysis. Kinumpirma ng DNA results na ang bangkay sa loob ng maleta ay si Paula. Lahat ng ebidensyang dugo mula sa tatlong lokasyon ay nagtugma na nagpatunay na magkakaugnay ang mga pangyayari. Ipinakita ng autopsy na mayroong maraming saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Paula at matinding pinsala sa ulo dulot ng matigas na bagay na nagpapahiwatig ng paulit-ulit na pag-atake. Ang opisyal na sanhi ng kamatayan ay isang malalim na hiwa sa leeg na nagdulot ng mabilis at nakamamatay na pagdurugo. Ayon sa forensic findings, hindi agad namatay si Paula at ang nanatiling buhay sa loob ng maikling panahon matapos ang pag-atake. Dahil ang mga damit ni Paula ay natagpuan sa sasakyan ni Jared at ang pisikal na ebidensya ay nag-uugnay sa apartment, sasakyan at bahay sa Morristown, si Jared ang naging pangunahing suspek. Pagkatapos nito, itinuon ng mga investigador ang kanilang pagsisiyasat sa kanya habang patuloy nilang sinusuri ang mga phone records, galaw sa paglalakbay, hindi magkakatugmang mga pahayag at forensic evidence upang buuin ang buong pangyayari na humantong sa pagkamatay ni Paula. Noong February 6, 2019, matapos makakalap ng sapat na ebidensya, opisyal na inanunsyo ng pulisya sa publiko ang mga suspects sa pagkamatay ni Paula. Ang pangunahing suspect ay ang kanyang bunsong anak na si Jared, 22. Tinukoy rin ng pulisya ang kasintahan ni Jared na si Caitlin, 21, at isa pang babaeng kaibigan na si Jennifer, 18 bilang mga sangkot sa kaso. Inaresto ang tatlo sa araw ding iyon. Ayon sa pulisya, mayroon silang matibay na ebidensya na si Jared mismo ang pumatay kay Paula. Naniniwala ang mga investigador na ang motibo ay may kaugnayan sa alitan sa pera, partikular sa mga ari-arian ni Paula at sa kontrol sa pananalapi ng pamilya. Sina Caitlin at Jennifer ay hindi inakusahan ng aktwal na pagpatay, ngunit kinasuhan sila ng pagtulong kay Jared matapos ang krimen, kabilang ang paghawak sa bangkay, paglilinis ng pinangyarihan at pagtulong sa paglipat ng katawan. Formal na kinasuhan si Jared ng murder sa Manhattan Criminal Court. Dahil sa bigat ng kaso at dami ng ebidensya, inutos ng hukom na siya ay makulong nang walang piyansa. Sina Caitlin at Jennifer ay kinasuhan ng pagtatago ng bangkay at pakikialam sa ebidensya. Pinayagan silang makapagpiyansa, $50,000 para kay Caitlin at $100,000 para kay Jennifer. Nang dalhin si Jared sa korte,
nagtipon ang mga reporter sa labas. Nang tanungin kung pinatay ba niya ang kanyang ina, itinanggi ni Jared ang akusasyon at sinabi niyang mahal niya ang kanyang ina at ibinigay nito ang lahat para sa kanya. Pagkatapos nito, siya ay ipinasok sa loob ng gusali ng korte. Matapos ang kanyang pag-aresto, patuloy na itinanggi ni Jared ang kanyang pagkakasangkot. Sa mga interogasyon, sinabi niyang hindi pera ang dahilan ng krimen. Inamin niyang may-ari ang kanyang ina ng maraming ari-arian at may humigit kumulang $11 milyong sa mga bank account. Ngunit iginiit niya na hindi mahalaga ang mga ito sa kanyang buhay. Sinabi ni Jared sa pulisya na ang huling beses niyang nakita si Paula ay noong January 31st. Ayon sa kanya, nagkaroon sila ng pagtatalo sa araw na iyon na iniuugnay niya sa umano'y pagkakaroon ng Alzheimer's disease ng kanyang ina at pabago-bagong emosyon. Matapos ang pagtatalo, sinabi niyang umalis siya sa apartment at hindi na bumalik. Ayon pa sa kanya, nagpunta lamang siya sa bahay sa New Jersey upang kunin ang kanyang koleksyon ng barya na balak niyang ibenta para may pambayad sa upa. Tinanggihan ng pulisya ang paliwanag na ito batay sa mga ebidensyang kanilang nakalap. Sa pagsusuri ng cellphone ni Jared, natuklasan ang mga internet searches na ginawa niya noong umaga ng January 31st na may kaugnayan sa carotid artery at life insurance. Itinuring ito ng mga investigador bilang posibleng palatandaan ng pagpaplano. Sinuri rin ng pulisya ang mga text message na ipinadala sa araw na iyon. Bandang 7:00 ng gabi, nag-text si Jared kay Jennifer na gagawin ko na ito ngayong gabi. Makalipas ang hating gabi, nag-text siya sa kanyang kasintahang si Caitlin at sinabing naalis na niya ang kanyang problema at malaya na siya sa wakas. Kalaunan, sumagot si Caitlin at sinabing nalinis na ang lahat at ang pinakamahirap na bahagi ay ang paglalagay nito sa sasakyan. Hininterpret ng mga investigador ang mensaheng ito bilang pagkilala sa paglilinis ng pinangyarihan at sa paglipat ng bangkay. Pinatibay pa ng CCTV footage ang timeline ng mga pangyayari. Ipinakita ng mga kamera na dumating si Jennifer sa gusali ng apartment ni Paula bandang 12:50 ng madaling araw. Bandang 2:31 ng madaling araw, nakunan si Caitlin na naglalagay ng isang malaking maleta sa trunk ng Toyota Sienna ni Paula bago umalis patungong New Jersey. Kinumpirma ng license plate reader data na ang Toyota Sienna ay nagbiyahe ng maraming beses sa pagitan ng Manhattan at New Jersey. 2:52 a.m., 4:26 a.m., 1:37 p.m. at 4:48 p.m. Ang mga galaw na ito ay tumutugma sa paglipat at pagtatapon ng bangkay ni Paula. Natuklasan din ng mga investigador na matapos ang pagpatay, naghanap si Jared online ng mga paraan ng pagtatapon ng bangkay kabilang ang mga terminong may kaugnayan sa pagsira ng buto at pag-aalis ng pisikal na ebidensya. Itinuring ito ng pulisya bilang karagdagang patunay ng intensyong itago ang krimen. Bukod dito, sinubukan ni Jared na ma-access ang pananalapi ng kanyang ina. Tinangka niyang baguhin ang mga password ng bank account ni Paula at nakipag-ugnayan sa mga legal na profesional tungkol sa mana at pagmamay-ari ng mga ari-arian. Nalaman ng pulisya na matapos mamatay ang asawang si Philip, itinakda sa kanyang testamento na si Paula ang may kontrol sa mga ari-arian ng pamilya. Ayon sa mga tuntunin, hindi makakamit ni na Brandon at Jared ang buong karapatan sa mana hanggat hindi sila parehong umaabot sa edad na 35. Naniniwala ang mga investigador na ang ayos na ito ay maaaring nakadagdag sa motibo ni Jared, lalo na dahil sa kanyang problemang pinansyal. Sa kabila ng pagkamatay ni Paula, patuloy na nagpapadala si Jared ng mga mensahe sa cellphone ng kanyang ina. Nagtatanong kung nasaan siya at kung kailan siya babalik. Itinuring ito ng pulisya bilang pagtatangkang magmukhang nag-aalala. Ayon sa mga kamag-anak, naging napakalapit ni Paula kay Jared matapos mamatay ang ama nito. Noong si Jared ay 11 taong gulang pa lamang.
Sinustentuhan ito ni Paula sa pinansyal at emosyonal na aspeto, kabilang ang pagpopondo sa kanyang pag-aaral sa State University of New York sa New Paltz. Pagkatapos makapagtapos, pinili ni Jared ang paggawa ng content at photography sa halip na isang matatag na trabaho. Hindi regular ang kanyang kita at patuloy pa ring nagbibigay ng suportang pinansyal si Paula. Nakilala ni Jared si Caitlin habang pareho silang nag-aaral sa kolehiyo. Naging magkasintahan sila noong 2018 at halos 1.5 taon na silang magkasama sa panahon ng krimen. Hindi tinutulan ni Paula ang relasyon ni Jared at walang anumang kilalang pagtatangka mula sa kanya na makialam dito. Gayunpaman, sa kabila ng napakaraming pisikal at digital na ebidensya na nag-uugnay kay Jared sa krimen, kulang pa rin ang pulisya sa direktang testimonya na magpapatunay na siya ang nagplano at pangunahing gumawa ng pagpatay. Ang ganoong testimonya ay maaari lamang manggaling kina Caitlin o Jennifer. Sa panahon ng interogasyon, tumanggi si Jennifer na makipagtulungan at walang naibigay na kapaki-pakinabang na impormasyon. Samantala, si Caitlin ay nagpakita ng malinaw na senyales ng matinding stress. Hindi magkakatugma ang kanyang mga sagot. Iniiwasan ang pakikipag-eye contact at tila hindi matatag ang kanyang kalagayang psikolohikal. Naniniwala ang mga investigador na hawak niya ang mga impormasyong kritikal sa kaso. Matapos ang ilang ulit na interogasyon, umamin si Caitlin at itinuro si Jared bilang pumatay kasabay ng pagbibigay ng detalyadong salaysay ng mga pangyayari. Ayon kay Caitlin, nagsimula ang insidente makalipas lamang ang midnight ng January 31, 2019. Siya ay nasa dormitoryo ng kanyang kolehiyo at naghahanda ng matulog nang makatanggap siya ng sunod-sunod na tawag at mensahe mula kay Jared. Sa isang tawag sa telepono, sinabi ni Jared na pinatay niya ang kanyang ina at hinihingi ang tulong ni Caitlin upang harapin ang mga mangyayari pagkatapos ng krimen. Nagmaneho si Caitlin mula sa dormitoryo patungo sa apartment ni Paula sa Manhattan. Pagdating niya roon, nadatnan niya si Jennifer. Sa utos ni Jared, nilinis ni na Caitlin at Jennifer ang apartment gamit ang malalakas na panlinis. Pinunasan nila ang sahig at mga ibabaw sa kusina at nilabhan sa washing machine ang mga damit at gamit na may bahid ng dugo. Matapos ang paglilinis, inilagay ni Jared ang katawan ni Paula sa isang malaking maleta at isinakay ito sa trunk ng Toyota Sienna ng kanyang ina. Pagkatapos nito, nagmaneho siya pabalik-balik sa pagitan ng New York at New Jersey upang itapon ang bangkay at alisin ang mga ebidensya. Sa mga sumunod na araw, lalong naging balisa si Jared sa posibilidad na matuklasan ang bangkay. Kalaunan ay sinabi ni Caitlin na tinalakay ni Jared ang mga ekstremong ideya, kabilang ang pagbalat sa katawan at paggiling ng mga buto upang tuluyang mawala ang lahat ng ebidensya. Hindi na isakatuparan ang planong ito dahil sa kanyang agarang pagkaaresto. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Caitlin na sa buong panahon ng kanilang relasyon, hindi kailanman nagpahayag si Jared ng galit sa kanyang ina o nagkuwento ng matinding alitan. Ayon sa kanya, biglaan ang mga pangyayari at ang pinakamatinding paghihirap niya ay ang katotohanan na tumulong siya sa pagtatago ng krimen. Sa kabila ng pahayag at pag-amin ni Caitlin, patuloy pa ring itinanggi ni Jared ang kanyang pananagutan. Ang kanyang pagtangging umamin ay nagpatagal sa kaso ng ilang taon. September 16, 2022. Matapos ang mahigit 3 taon sa custody, umamin si Jared ng kasalanan sa isang bilang ng sinadyang pagpatay sa Manhattan Supreme Court. Sa pagdinig ng kanyang plea, sinisi ni Jared si Paula sa nangyari. Inilarawan niya ang kanyang ina bilang mapangkontrol at sinabi niyang nililimitahan nito ang kanyang kalayaan, personal na relasyon at galaw. Iginiit niyang ang matagal na psychological pressure ang nagtulak sa kanyang ginawa. Inamin ni Jared na bago ang pagpatay, pinag-isipan niya ang iba't ibang paraan upang patayin si Paula, kabilang ang paglalason, pagsabotahe sa sasakyan nito, at pagkuha ng ibang tao
upang gumawa ng krimen. Ayon sa kanya, January 31st, 2019, matapos ang isa na namang pagtatalo sa apartment sa Manhattan, napagpasyahan niyang isagawa ang pagpatay. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan siya kina Caitlyn at Jennifer upang tumulong sa paglilinis at pagtatapon ng bangkay. Humarap si Jared sa Manhattan Supreme Court para sa hatol. Humiling ng konsiderasyon ng kanyang abogado. Binanggit ang trauma noong pagkabata matapos mamatay ang kanyang ama noong siya ay 11 pa lamang, pati na ang kasaysayan ng depression at anxiety na suportado ng mga medical records. Bago ibaba ang hatol, nagsalita si Jared sa korte at nagpahayag ng pagsisisi. Sinabing karapat-dapat ang kanyang ina sa mas mabuting buhay at mas mabuting anak. Hinatulan ng hukom si Jared ng second-degree murder. Binawi rin ng korte ang lahat ng kanyang karapatan sa mana upang hindi siya makinabang sa mga ari-arian ni Paula. Nobyembre 11, 2022. Umami naman sina Caitlyn at Jennifer ng kasalanan sa mga kasong pagtatago ng bangkay at pakikialam sa ebidensya. Dahil sa kanilang pakikipagtulungan at mas mababang antas ng pagkakasangkot, pareho silang nakatanggap ng hatol na may conditional na paglaya. Natapos ang kaso sa pagkakahatol sa lahat ng sangkot. Si Paula ay pinatay ng kanyang bunsong anak at formal na nagtapos ang lahat ng legal na proseso. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!